Mga Duterte at iba pang political party or mga politiko, masisira lang kapag kinampihan ang hinahanap ng batas na si Apollo Kibuloy. Ito yung ating pag-usapan kasi alam po ninyo, napakahalaga na ang batas ay dapat ay nararamdaman ng lahat ng sektor. Dapat pantay-pantay sa batas. Managot ang dapat managot, huwag pagtakpan, at hindi pwedeng gamitin at haluan ng politika or pamumulitika. Kaya ko sinasabi ito dahil until now, ang mga Duterte at ibang politiko tumutulig sa galaw ng pulis kahit na mayroong court order at warrant of arrest. Pero hindi nila binanggit at hindi nila nakita na kaya may pulis at may warrant of arrest dahil mayroong complainant na di umano'y naabuso o naging biktima ni Kibuloy. Mga kaibigan, itong kaso ni Kibuloy, personal na problema niya ito. Pero ang ginawa niya, ginamit yung mga member, ginamit yung KOJC, Kingdom of Jesus Christ, na ngayon nakita natin na parang human shield. Pangalawa, ginamit nila na yung relihiyon nila para ipagtanggol ang isang taong katulad ni Kibuloy na mayroong problema sa korte dahil may reklamo laban sa kanya dito at sa Amerika. Pero hindi ito ang pag-usapan natin sa Pilipinas. At dahil dyan, sa akin pong opinion at analysis, ang sino mang politiko nakakampi sa merong warrant of arrest at merong court order, kayo ang masisira. Dahil ang mga Pilipino matitino. Dahil ang mga Pilipino alam nila na legal ang ginagawa ng pulis, legal at obligasyong arestuhin ang may warrant of arrest kahit sino pa. Dahil kapag inyong kinampihan na katulad ng kailang ginagawa, dahil sa pagkakaibigan ng utang na loob, hindi po yun ang basihan. Dapat kaibigan, kamag-anak, o anumang relasyon nyo, pag merong court order, isurrender. Idaan sa korte. Huwag pagtaguan, huwag itago, huwag kampihan. Ayun ang ginagawa nila eh. Kaya inuulit ko, hindi lang Duterte family, kung hindi yung lahat ng politiko at political party na ipinagtatanggol itong si Kibuloy, kayo ang masisira sa taong bayan. Huwag kayong magagalit kung naintindihan nyo ang pinag-uusapan dito. Dapat niya, wake up call ito sa inyo. Dapat niya matuwa pa kayo dahil sinasabi ko ito. Hindi niyo napansin na pababa ng pababa sa mga survey ang mga personalidad na kumakampi sa tinuturing ng pugante sa batas na si Kibuloy? Di ba niyo napansin na ang mga politikong malalaki na dumidikit sa kanila ay nagagalit na ang taong bayan dahil bakit nila kinakampihan? Hindi pa siya guilty si Kibuloy, pero siya mayroong problema na dapat niyang harapin. At yung kanyang problema ay personal, hindi yan problema ng bayan. Hindi yan dapat pinoproblema ng politiko. Hindi yan dapat pinoproblema ng mga kaalyado o kung anumang relasyon meron. Dapat silang tumulong para kumbinsihin na sumurrender. Dapat siya tumulong sa pulis at sa Kibuloy para mapayapang maresolba. Di katulad ngayon, ilang linggo na itong tensyong ito dahil ang tingin ay pinoprotektahan ang isang pugante o pinaghahanap ng batas. Yan po ang nangyayari kasi. Kaya inuulit ko, patuloy na ang tao ay mawawala ang tiwala sa mga politikong nagtatanggol sa isang pinaghahanap ng batas like Kibuloy. Alam natin ang mga Duterte, former President Duterte, Vice President Duterte, Congressman Duterte at Mayor Duterte, yung mag-aama ay pabor. So maaaring dahilan kaibigan may utang na loob, pero hindi po yung kasangkapan. Hindi po matibay na argumento yun dahil kaibigan o kababayan o kung anumang utang na loob para ipagtanggol. Ang pinakamaganda ng mga gawing ng mga Duterte at ibang politiko, magbigay sila ng mga abogado na pwedeng magtanggol kay Kibuloy para pagdating sa korte, doon ang labanan. Yun ang tama. Magbigay kayo ng abogado para maipagtanggolin yung kaibigan, pero yung tutulan ang pag-i-issue ng warrant, tutulan ang pagpapatupad ng warrant, abay kakaiba yan. Ang taong bayan mas maniniwala
dito sa mga Pilipino dito sa ating bayan at sa abroad na yung batas ang dapat sundin, hindi yung pagkakaibigan. Kaya again, doon sa mga politiko na tatakbo sa national posisyon na identify na nagtatanggol kay Kibuloy at tumutuligsa, minamali ang galawan ng gobyerno at ng pulis, delikado kayo sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Paalala lang, this coming October, filing na ng Certificate of Candidacy. After ng deadline ng filing ng COC yan, alam na ng tao kung sino ang kandidato. At kung ganyan ang inyong mga galawan, hindi kayo iboboto. Hindi susuporta ang mamamayan sa mga kumakampi sa mayroong pananagutan sa batas. Hindi ko sinabing guilty yung kanilang pinagtatanggol, pero dapat dumadaan sa proseso. Hindi dapat nagmamatigas, hindi dapat nagdidemand, hindi dapat sila ang nasusunod. Dapat sumunod sa rule of law. Yun po yun. Diba? Kaya sa lahat ng mga voters sa buong mundo, maging marunong tayo para hindi magsisi. Mahirap pagsisi. Pag ibinoto yung senador, 6 na taon kayo magsisisi. Katulad na inyong nararamdaman kay Robin Padilla na inyong sinuportahan, nagsisisi kayo. 6 na taon yan. Hanggang 2028 pa senador yan. So para hindi magsisi, alamin ang inyong karapatan at nararapat na dapat gawin. Yun ang mahalaga. Hindi pwede po yung utang na loob at pagkakaibigan ang kapital. Kahit na ang batas ay masagasaan, ay ginagawa nila. So ayan po. Please like at dun sa hindi pa ho yung aking mga video at yung hindi pa ho nakapag-subscribe magpalo na po kayo para ho nakakarating sa inyo at nagkakasama-sama tayo sa mga nangyari. Ang layunin ng aking mga channel ay pagbibigay ng impormasyong inyong kapupulutan ng aral. Walang personalan dito. Ang isyo na pagtalakay kay Kibuloy, kay sa mga Duterte, ibang politiko at sa ating gobyerno, bahagi lang yan ng malawakang information para malaman ng tao ano ang kailang karapatan at ano ang nangyayari sa bansang kanilang pinagmamalasakitan, ang Pilipinas. Yun po yun. Okay? Pero expected natin, merong mga ibang negative ang comment o nagagalit pa, kasi sila po yung maaaring bahagi ng pagtatakip, bahagi ng mga ayaw sumunod sa batas, or bahagi ng mga galit sa gobyerno at gustong palitan ng gobyernong ito na wala sa lugar. Hindi mangyayari yan. Majority ng mga Pilipino ay suportado ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Noon, ngayon, hanggang 2028. Kasi ginagawa naman ng ating Pangulong Marcos ang lahat ng dapat gawin. Pagpapalakas ng ekonomiya, internal, external security, food security, infrastruktura, education, kalusugan, at marami pang iba. International organization or independent foreign policy, buhay na buhay. Pabor yan sa Pilipino. Kaya siya ay sinusuportahan. Ang nagpapabagsak sa kanya at nananawagang siya ay palitan, kakaunti sila. Personal na issue pa ang kanilang dalandala, ang kanilang pinaglalaban. Kaya, hindi talaga mangyayari ang gusto nila. Please like ng mga video.